Hindi, parang buong babagsak ah. So, maluwag na, lumuwag. Next naman na project natin mga buddy pa. May budget yung dun sa kwarto naman. Dun yung talagang ano natin, plano para kumbaga para siyang attic. Papataasan ko siya tapos taas ang kwarto, sa baba ang mga gamit. Konti-unti mga buddy ay maayos din natin to, konti-unti. Mga buddy, at nabakbak na namin lahat. Ayan, lumuyanag na siya mga buddy. Tanggal na yung pader dito. Maluwag din ito mga buddy, mga ganda sa tataasan. Pero pag may budget na mga buddy, ang isa munang pag-iipunan ulit ay yung kwarto doon sa kusina. Kasi yung kusina, yung ilalim niya kusina, ang taas niya kwarto. Ayan, ganda dito, maluwag na. Right? Alright, so mga buddy, at yan, inabot na kami ng gabi at
ito na yung pinagawa natin. So, ayan, nilagay na natin yung screen door pero hindi mo muna natin sinasara mga body kasi nilagyan pa natin ng rubber. Ayan o, nilagyan ako ng rubber. Para pag tumama dito, pak, hindi siya maingay kasi sobrang ingay kanina mga body pag sinasara. So, nilagyan ko ng rubber para hindi siya masyadong maingay pag sinasarado na siya. Tapos nilagyan ko ng yan, screen. Ay, screen nakakita ka bilang alambre sa dating pinto na hindi ginagamit. Yan. Kesa dun sa hydraulic na ilalagay, eto na lang. Spring na lang tayo para makatipid. So, ang ganda mga body, nakatipid kami sa screen door na to. Na 5.5 nga mga body. 5.5 yung presyo dun sa bago. Ganito rin. So, nakita ko to sa junk shop. Naghanap talaga ako sa mga malaking junk shop dito at yun, nakita ko to. Ay, nakuha ko lang ng 900. Oh, ang ganda mga body. Yan, si Ate Ping. Hey, Ate Ping. Hello po, kakauwi ko lang. Yeah. Ito naman yung inaayos namin mga body. Yan, dito na yung loob. So, kung mapapansin nyo po dati, dito yung kwarto namin. So, nilagay na po namin dito kasi po. Maraming salamat po doon sa mga pumuna at nakapansin na walang bintana dito sa bahay kasi dati po kasi nandito yung kwarto namin banda tapos natatakpan po talaga yung bintana doon. So meron po ditong bintana. Ito po yung bintana. So tama po yung yung nag-comment din na masyadong parang kulob, walang bintana. So kasi po dati dito yung kwarto namin, dito banda yung kwarto. Ito, yan yung open tapos may pader doon ng CR. Kaya ang ginawa po namin yung CR po, yung hati ng CR, diniretso na lang namin dito sa para maging kwarto. Kaya eto na po siya. Kaya maluwag na po dito. Kita na po yung bintana doon. So kahit wala na pong ilaw, maliwanag na po. Tama po talaga yung nag-comment. Maraming salamat po. At eto nga yung pinagawa namin. Kasi mga kahoy lang ito nung nakaraan. So ito pa nga po, hindi ko po nababaklas. So hindi ko pa po nabaklas yung iba. May mga nakalagay pa. So pinarush ko lang kahapon kasi wala yung gagawa, may pinuntahan. So ito na mga body, hindi pa nga siya tapos. Yung mga ginamit din namin dito, yung mga galing din sa kabilang kwarto, ayan po, hindi po nakakabit. Tapos hindi na po kahoy yung ginamit ko. Ito na po metal stud na tinatawag para mas matibay daw tsaka mas matagal na hindi na siya anayin. So, bali yan na po siya. So, ito na po yung kwarto namin. Dito yung maging kwarto. Buksan ko ng ilaw. So, ito po yung CR mga bali. May harang na siya. So, pinantay na lang namin yung kwarto. So, ito po yung ito na yung kwarto ng dalawa. Kwarto ng dalawa. Tapos dito naman si Ate Angel. So, ito yung double deck natin. Bali, sinukat ko lang na nilagyan ko siya konti ng space. So, ayan. Kaya salamat ulit kay Ate Vanessa, kay Ma'am B. Yun, kay Ate Vanessa, salamat po. Ito na po, nakagamit na po yung double deck. Ayan. So, yung mga plywood, dinouble wool ko na lang. Pero ano natin mga bata, yung mga binaklas din namin yung plywood. Okay pa naman. So, ano nga lang, marami pa siyang kulang. So, yan, kulang po mga body. Hindi pa siya na dingdingan dito. Tsaka yung doon. Wala pang dingding. Ito wala pang dingding. Tsaka doon. So, wala pa. Medyo kinapos tayo. Kaya, pag-iipon ulit namin. So, ayan. Nabasag ko yung tiles kahapon mga body. Tapos, ang next naman na project namin mga body para sa kwarto naman namin ni Mrs. Yung talagang gusto ko. Ito. Yung taas nito. So, bali ito kasi yung kusina namin mga bali. So, ang gagawin namin dyan, balak ko palagyan siya ng parang flooring dito. Ayun, parang yung bakal lang. Parang magiging attic siya. Tapos iaangat ko ng konti yung bubong kasi itong mga bubong itong mga body, putas-putas na talaga yan. Kaya pag tag-ulan, talagang na-experience namin dito na lumipad talaga yan pag tag-bagyo. Kaya medyo alangan na rin ako mga body. Kasi yung mga kahoy niyan bulok-bulok na rin mga body. Yan nagtitagpian ko na lang siya kasi tumutulo talaga yan. Nilagyan ko ng mga pandikit ng pandikit ng kaldero
Ayan mga bali, makikita nyo butas-butas na yan sila. Oh. So yan yung sunod na pag-iipunan ulit namin bago magtag-ulan. So iaangat ko na yung bubong para tapos dito sa kalahati niya gagawin naman namin kwarto ni Mrs. Eh syempre pag palabas na si baby, eh malapit na, next month lalabas na si baby, kaya inaano ko rin siya, tawag doon, ina-apura ko din para paglabas ni baby okay na lahat. Tapos dito na kami sa taas, ito na yung magiging kwarto namin. So yan, ipunan po ulit mo ng mga budget ay mga body kasi kinapos tayo. Ito nga wala pang ano, wala nang dingding, hindi na nadingdingan, bitin din sa taas, pero okay lang yan, paunti-unti maano rin natin yan, matatapos rin natin mga body. Tapos bala ko rin palagyan ng pinto na to para yung tatlong babae, di ba, pag nagbibihis o kaya may ginagawa sa kwarto, hindi na sila open na open. So yan. So ito na po yung bintana natin. Salamat sa nag-comment talaga. Ayan. Tama nga, lumiwanag nga siya dito. Bale, yan na yung ano niya. Yung pinakaluwag na lumuwag siya. So mula dito sa kusina, ayan na. Lumuwag na siya dyan. Ano na nga, ayusin, wala pang dingding. Kinapos na tayo mga body. So yan. Babaklasin ko ulit yun. Yung ano na yan, yung kahoy na yan. Dito kasi yung kwarto dati. Papansin nyo, may mga design pa mga body. O kasi dito ako nagla-live dati. Kwarto kasi para hindi maingay. Tapos wala pa kaming dati. Wala pa kaming double deck. Sasahig lang kami. Tapos maglalagay lang ako ng upuan dyan. Dito ako nagla-live para may design. Ayan. So ayan mga body. Ang estimate kasi dito mga body, pina-estimate ko yung magagastos daw kung ang gagamitin naman yung mga light materials lang naman, yung mga bakal-bakal lang. So sabi niya gagastos ng 50 to 60 mga body, 50 to 60 para may angat tong bubong, para magiging mezzanine, tawag ba? Mezzanine ba tawag doon? Pang yung magiging mezzanine siya. Tapos isang kwarto pa yung mga body, maluwag pa yung so sabi niya ay 50 to 60 ang gagastusin kasi yung gumagawa naman mga body ay kapatid ko, so nakaka-menos na tayo sa labor, doon na lang sa mga materyales habang wala pa silang gawa. So yun. At kung loloobin ng ama, syempre mangyayari yan, pero syempre hindi natin kailangan pilitin o madaliin, ika nga, kung ano lang muna yung kaya natin. Pero yan talaga yung isang plano mga body, pinapangarap din. Tapos pagtapos yan, okay na lahat, tapos na, kontento na ako sa ganyan. So hanggang lumaki yung mga bata, at least meron na silang masisilungan na hindi sila problema, kumbaga. So yun. Salamat mga body sa patuloy na sumusuporta. Thank you so much sa mga hindi po nag-skip ng ads. Kayo po ang dahilan kung bakit to nangyayari, yung mga ganito pa. Kahit paunti-unti, at least may nangyayari at merong napupuntahan yung mga sacrifice natin. Kaya salamat sa mga lahat ng mga sumusuporta mga kabady. Salamat po sa mga OFW, maraming salamat po. Napakalaking bahagi nyo po sa amin. Kasi sa mga hindi, lalo sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you so much po. So ayan, doon muna tayo sa labas at magtitingin ako ng mga retaso ng mga plywood para maitapal dito sa mga ganyan, kasi pangit naman tignan na open siya. Yung mga retaso natin, marami pa tayong retaso dito mga body. May mga retaso pa ako dito, dalawa pa to. So hindi ko lang alam kung pwede pa yung sa gilid niya kasi parang nadurog na. So yun, open pa yung taas mga body. So yan yung pinakasemento niya, yan yung magiging guide papunta na dito para maging mezzanine siya. Yan naman yung magiging kwarto namin ni Mrs. Ayan, nakakalat pa lahat. Hindi pa maayos.
Ayun, ang kalat pa rin din. Kaya, pero ano po yan, pag naayos po to, ayusin po namin lahat ng kalat na yan. Kasi si Mrs. ayaw din yun ng makalat. Ayun, ito yung next project natin mga buddy. Paglalaanan natin yan ng, ng budget, 60,000. Tapos na daw yan. So, magiging maayos na. So, ayan, abangan yan mga buddy. Para, maging inspiration din sa iba na kahit konti-konti at least umuusad tayo. Hindi naman natin kailangan na mabilisan. Ang kailangan natin ay unti-unti lang. Basta sabi nga umuusad at umaandar para in the future, di ba? Hindi na kailan natin gagawin kung kailangan na natin. Pangit yung mga body. At least kahit paano medyo maluwag-luwag tayo sa oras at kahit konti yung budget, di ba? At least kahit paano may naumpisahan para hirap kasi yung mga body plano lang tapos hindi naman nagagawa. Yung panahon natin lumilipas nga umaandar kaya mahirap po yun. Kaya yan, sana maging inspirasyon po to sa iba na kagaya namin na walang-wala din na talagang nagsisikap lang din para at least magkaroon ng hindi na para sa amin to mga buddy, para sa mga chikiting na namin to. Kung kami lang ni Mrs. okay na kami sa ganito lagi namin pag-uusapan, pero syempre may mga bata kasi na maliliit pa, di ba? Para din sa kanila sa future nila kasi hindi natin alam yung panahon, ika nga. So ayan mga buddy, salamat ulit sa suporta. At pag ginawa na to, papakita ko sa inyo mga buddy kung loloobin na mapagawa natin to. Ayan, pero sa ngayon kasi medyo alanganin muna mga buddy, kaya paglalaanan muna natin to ng budget. Ayan. Ayan siya. Lumuwag na nga siya mga buddy So maaliwalas na siya tignan. Galing, maliwanag na. Kaya ayan, hanggang dito na lang muna mga buddy. Maraming salamat po. At hanggang sa mga susunod na vlog, hindi po tayo masyadong nakakalabas mga buddy para magtulong o magbigay ng mga pagkain sa ating mga kababayan gaya ng lagi namin ginagawa dati. Pero darating pong panahon, darating ang time na gagawin po ulit natin yan. Sa ngayon po kasi inuuna ko po muna dito sa bahay, sa pamilya, para at least mas makagawa ka o makakapagbigay ka ng mas yung tulong mo talaga na bukal sa loob mo. At least okay ka na sa pamilya mo. Sabi nga, unahin mo muna yung pamilya mo, paano ka makakatulong sa iba kung yung pamilya mo nangangailangan din. Kaya yun sa akin mga buddy, inuuna ko muna sila. Pero ano pa rin naman yung pagtulong namin mga buddy sa iba, pero hindi na namin yun pinapakita on the time, everyday. Yung mga simpleng pagtulong naman mga buddy, pwede naman nating magawa yun sa iba't ibang klaseng at iba't ibang paraan. Ika nga. So yan mga buddy, maraming salamat sa suporta at hanggang dito na lang po ulit muna. Mag-iingat po kayo palagi lahat mga kabady natin. Maraming salamat po sa suporta nyo. Pagpalain po tayong lahat. God bless po. Maraming salamat po.